So yan nga guys no, at nagbigay na nga ng pahayag si VP Sara. No, sabi niya doon sa statement niya ay hindi niya kilala si Madriaga. Ngunit hindi nagsawalang kibo si Pebbles. At ibinuyang-yang niya ang kanyang mga ebidensya. Dito sa video ito makikita nyo na si Pebbles ay nagpapaliwanag at pinakita niya yung mga video na kasama ni Madriaga si Sara. Alright, panoorin natin guys. Ayan. Susuotin niyo yung headband. As picture yan. So, ayan mga kaisip. Pinagkakaguluhan po. Sarang. Kuya Ram. Inabot niyo yung bandila ng Pilipinas. Yes ma'am, marami na po. Okay nga po. Babalik ko po kami tayo. Ayun si Kara mo. Hawak yung bandila ng Pilipinas. At kakain siya ng champurado dyan. Yes. Resibo. Yes! Sorry. Kakagising ko lang. Tapos, yung phone ko, ting. Ang daming tunog. Ano ba yun? Pagkakita ko, naglabas na ng statement ang lola niya. Ikaw naman, uto-uto ka. Ini-HS lang kita na maglabas ka ng statement tungkol kay Ramil Madriaga. Bubul patuloy ako, kakagising ko sa sobrang excited ko. Emi ko lang yun, hindi yun totoo. Ini-edges lang kita. Gusto ko lang malaman kung uto-uto ka ba talaga. Charot! Ayan na. Naglabas na siya ng statement. Basahin nga muna natin. Tingnan natin yung statement ng pinakasinungaling na Vice President ng Pilipinas. According to GMA News to ha, official statement on the false accusations of a certain Ramil Madriaga. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor Cubes, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Yan ang sinabi niya, na hindi raw siya bumisita at hindi niya nakausap si Ramil Madriaga. So may pakikita tayo. Hindi niya daw binisita at hindi niya raw nakausap si Ramil Madriaga. Okay. Nababasa niyo yan ha. Malinaw na malinaw. Office of the Vice President. Malinaw na malinaw ha. Ang nakasulat dun sa papel, Office of the Vice President. Ito na yung buong papel. Yung nakabilog na nakalagay na Delta, yan ang code ng Annex 2, Delta. Nagsabi siya sa Annex 2 nung nagpunta siya sa BJMP ng alas 11 ng gabi, dun sa tinanggal na warden na magbibigay siya ng tulong o proyekto sa mga PDL, sa mga nakakulong sa Annex 2. Annex 2 lang. Ang tulong na ibibigay niya ay pag-aaralin niya ang mga anak ng mga nakakulong. Kasi nga naman daw, nakakulong, wala silang maitutulong dahil nakakulong sila. Paano mag-aaral yung mga anak nila? So, umepal siya. Yun yung binigay niyang project.
Ngayon, isa-isang pinatawag yung mga PDL sa office ng warden. Pinapirma ng warden, pinalagay yung pangalan ng anak, address, route. Ayan, tinakpan ko kasi mga bata yan, hindi pwede. Baka madimanda tayo. Yan. Ngayon, eto na yung tanong ko sa'yo. Sarah, paano magkakaroon ng ganyang project sa Annex 2 ng BJMP kung hindi ka nagpunta? So, sino nagpunta? Si Joyce dapat. Eh di paglabasin din natin ng statement si Joyce dapat, patunayan niya kung bakit siya nasa BJMP. Di ba? Ano yan? Bigla na lang may lumipad na papel mula OVP papunta dun sa office ng warden kaya nagkaroon ng ganyang project. At sino naman na makikipag-usap ng ganyang project na maglalabas ng pera? Pera yan, pag-aaralin yung mga bata. Siyempre ikaw. Di ba? Pilit mong linulusot na hindi mo kakilala si Ramil Madriaga na hindi kayo nagkausap. Hindi ka lulusot, girl. Alam mo, napakasinungaling mo talaga. No? So, anong project yan? At bakit kinancel yung project na yan? Mali yan. Wrong ka dyan. Pag kinancel mo yan, ibig sabihin sinungaling ka talaga. At pag tinuloy mo naman yan, ibig sabihin, nagpunta ka. So, saan ka ngayon lulugar? Ang hirap mag-isip, no? Basahin pa uli natin yung ibang nakalagay sa statement niya. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. So, hindi pala totoo to. Ito ring Zoom meeting nyo sa isip, hindi rin totoo. Eto hindi rin totoo, Sarah. Eh ano to? AI. Na magkausap kayo ng video call ni Ramil Madriaga. Hindi rin yan totoo. Sa bagay, pwede mong sabihin hindi totoo kasi walang boses, hindi nagsasalita. Parang pinagdugtong-dugtong lang yung pictures. May point ka dyan. Pero syempre, hindi naman ako papayag. Nahahamunin kita, tapos wala akong ilalabas na resibo. Maghintay ka. Kahapon, nag-post ako sa Facebook. Sabi ko, screenshot nyo to para may kopya kayo. Hanapin nyo kung nasaan ako. Charot! Ayan yung post ko. Tandaan nyo tong picture na to. SS nyo na para marami tayong may hawak. Diyan, makikita nyo sa picture na yan na inaabot ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga yung bandila ng Pilipinas. Naka-headband pa ang putaha. Kala mo noon talaga. O diba? Kitang-kita sa picture na inaabot mo, Sara Duterte, yung bandila ng Pilipinas kay Karam. Pero pwede pa rin sabihin na AI yan. Diba? Kasi teacher lang, walang nagsasalita, walang gumagalaw, chururut. So, try kaya nating i-play itong video na to. Ayan, susutin niya yung headband. Nasa picture yan. Ayan, mga kaisip. Pinagkakaguluhan po. Sarang. Kuya Ram. Inabot niya yung bandila ng Pilipinas. Yan po.
Marami na ba na ano? Yes ma'am, marami na po. Ano nga po? Babalik ko po namin tayo. Isang ganyan, isang tayo. Ayun si Kara mo, hawak yung bandila ng Pilipinas. At kakain siya ng champurado dyan. Champurado talaga siya. Yes. Resibo. Ang daming tao. Nakitang nag-headband ka. Kung ano yung nasa picture. Kumain ka pa ng champurado. Nasarapan ka pa nga. Inabot mo yung bandila ng Pilipinas. Binanggit mo yung Seram. So ngayon mo sabihin, hindi kayo magkakilala? Hindi AI yan. Ang daming taong nagsasalita. Ang hirap gawin yan kapag ginawa mong AI yan. Dahay! Sara. Ewan ko sa'yo. Sinungaling ka. Chururut, tusok, resibo.